DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 26 tayo ngayon ng Setyembre 2024. Ang bilis ng panahon, Huwebes na. Sa ulo ng ating mga balita, ikasampung bagyo sa bansa posibleng mabuo ngayong weekend. Tatawagin ito sa pangalang Julian. Pangulong BBM naglatag ng mga solusyon para malabanan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang mabababang lugar sa bansa. Panukalang 6.35 trillion peso national budget para sa 2025. Inaprobahan na ng Kongreso. Pinaltas na 1.3 billion pesos mula sa Office of the Vice President pinanatili. BP Sara sa mga kritiko sa Kamara. Hindi ako magre-resign. Senator Cayetano at Senator Zubiri nagkahamunan. Muntik nang magkasuntukan sa Senado. Nakahuli naman kay Pastor Kibuloy at ngayon ay hunter ni Attorney Harry Roque. Itinalaga bilang bagong direktor ng CIDG. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang magiging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Tatawagin ito sa pangalang Julian. Sa Climate Forum, sinabi ni Veronica Torres ng Pag-asa na ang potential LPA na nasa silangan ng extreme northern Luzon ay magpapaulan sa Batanes at Babuyan Island. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, maaaring maging bagyo ang naturang sama ng panahon sa pagitan ng araw na ito hanggang sa linggo at kikilos ito ng northwestward. By tomorrow or Thursday and Friday, ito nga, meron na tayong posibleng LPA o low pressure area na ma-develop sa loob ng ating PAR east ng extreme northern Luzon. And then, Saturday to Sunday, ito ngang nabanggit nating LPA ay posibleng mag-develop at maging isang tropical depression. Si Julian ang magiging pang-10 bagyo ngayong 2024 at pang-6 ngayong Setyembre. Samantala, 2 naman hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok sa PAR sa susunod na buwan. 1 hanggang 2 naman ang sa Nobyembre at Disyembre. Ngayong araw, asahan ng generally fair weather na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Habang intertropical convergence zone naman ang makakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Kinakailangan paghandaan din daw po natin ang papalapit na La Nina. Pagtatayo ng mas matataas na flood wall ay isa sa mga solusyong nakikita ng Pangulong Bongbong Marcos para mapigilan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga flood-prone areas. Ito ay minungkahi ng Pangulo sa pagpupulong ng Private Sector Advisory Council, Infrastructure and Digital Infrastructure Sector Group at iba pang sektor ng gobyerno na kanyang nakaharap sa Malacanang. Sa ulat ng Presidential Communications Office, bukod pa ito sa reforestation program at pagtugon sa problema ng mga basura na isa sa mga paraan na tinitingnan upang mapigilan ang pagbaha. Ayon sa Pangulo, bumaba ang kapasidad ng bansa na makontrol ang pagbaha dahil sa tumataas na populasyon sa Pilipinas. Dagdag pang mga basura na bumabara sa mga daluyan ng tubig at bumabaha at pumapalya ang mga pumping station. Siguro magkakaroon din tayo ng pansariling ambag kung tayo itutulong sa pagpapanumbalik ng greening ng ating pong mga bundok. Kaya nga ang panawagan natin sa tuwi-tuwi na magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, gawin na natin yung negosyo yung pagtatanim ng kawayan. Kasi ang laki ng demand at yan ay isang paraan para mapigilan natin ang mga pagbaha. Inaigdig pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga programa nitong Bingo per Cause upang makalikam naman ang mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalaan lokal na nagbabalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo,
Naaprubahan na ng ahensya ang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon kay Ocampo, ang Bingo for Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag din sa makabuluhang gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, ang publiko ay maaaring tumawag kay Josie Donna sa telephone number 0917-843-0970 o kay Louie Caballero sa 0927-320-6211. Tinapos na ng Kongreso ang deliberasyon ng panukalang budget ng Office of the Vice President sa 2025. Makaraang muling isnabi ni VP Inday Sara at mga opisyal ng tanggapan nito ang budget hearing. Dismayado ang sponsor ng OBP budget na si Lanao del Sur Representative si Alonto Adjong sa pag-isnab ni VP Sara sa budget deliberation para tulungan siya na ito ay madepensahan. Ayon kay Adjong, ito ang kauna-unahang insidente na nangyari ng isang pinuno ng ahensya o sino mang kinatawan nito ay hindi dumalo sa pre-budget deliberation hanggang sa huling yugto ng budget cycle. Ilang beses din ipinagpaliban ang deliberasyon sa plenaryo mula Lunes dahil sa hindi nga pagharap ni VP Sara. Dahil dito inaprobahan ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion peso budget para sa 2025 habang pinanatili naman ang budget cut na 1.29 billion pesos para sa Office of the Vice President. Isang minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Pinagtibay na ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill o House Bill 10800 para sa 6.352 trillion peso budget. 285 ang bumoto ng pabor, 3 lamang ang kumontra, 0 ang abstention. Namasot nga sa ikatlong pagbasa ang General Appropriations Bill para sa 2025 matapos itong sertipikang urgent ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang talumpati, sinabi naman ni House Speaker Martin Romualdez na pagtibay on time ang panukalang pambansang budget. Ayon kay Romualdez, sa maagap na pagpasa sa 2025 General Appropriations Bill ay naglalayong magtuloy-tuloy ang functions ng gobyerno, sapat na alokasyon para sa fiscal resources at matiyak ang mabilis na pagtugon ng gobyerno sa panahon ng emergency. Itatransmit na ng Kamara ang kopya ng 2025 General Appropriations Bill sa Senado para matalakay. Target ng 2 kapulungan ng Kongreso na maisubmit ang 2025 GAB para maisabatas ng Pangulong Bongbong Marcos bago naman magpasko. Tinapos na nga ng Kamara de Representantes sa pagtalakay sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President. Kasunod ito ng hindi pagdalo ni VP Inday o sino mang kinatuan mula sa OBP. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni House Speaker Romualdez, maglalabas ng resolusyon ng Kamara sa usapin ng pagtalakay sa budget ng OBP at abangan na lamang ang susunod na kabanata. What will happen po pag hindi siya dumating, si Vice President? Abangan ang susunod na kabanata sa ba. Pero hindi, sa totoo lang po, we will take this matter up shortly and you will soon be informed of its resolution po. Thank you. Samantala, siniguro naman ni Senator Amy Marcos na hindi niya papayagan na muling magkaroon ng house insertion para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKA program ng DSWD sa panukalang pambansang pondo sa 2025. Ayon sa Presidential Sister, umaasa siyang magkakaroon sila ng caucus ni Senate President Jesus Guerrero tungkol dito. Idinian niya na hindi naging klaro kung saan gagastusin ang pondo ng AKAP na hindi dumaan sa anumang subcommittee, plenaryo at iba pang debate ng Senado. At tatandang iniugnay noon ng AKAP na may mahigit 26 billion pesos na pondo sa kontrobersyal na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Bilang sponsor ng proposed budget ng DSWD, sinabi ni Senator Marcos na bigla na lamang lumitaw sa 2024 budget ang bilyones na pondo ng AKAP nang hindi nalalaman ng mga senador. Una nang sinabi ng mababatas na dahil sa House insertion, halos 16% ng items sa 2024 General Appropriations Act na inoprobahan ng Pangulong BBM noon ay iba
sa isinamito nitong National Expenditure Program o NEP sa Kongreso. Ayon kay Senator Marcos, hindi palaging ayuda ang kailangan ng mga Pilipino kundi oportunidad sa dekalidad na trabaho at tiyak na suporta sa kanilang kabuhayan. Ang budget naman ng Department of Agriculture at National Irrigation Program para sa 2025 ay matagumpay na nakapasa sa plenaryo ng Kamara, kung saan ilan sa mga mambabatas ang nangako pang dadagdagan ng pondo upang mapalakas ang farm production at mapataas din ang kita ng mga magsasaka. Sa 2025, makatatanggap ng 200.19 billion pesos ang Department of Agriculture. Pagpapakita ito ng 19.5% na pagtaas mula sa National Expenditure Program ngayong taon. Ang proposed budget naman ng National Irrigation Administration ay 42.57 billion pesos, bahagyang mas mataas kumpara sa 41.7 billion na inilaan noong nakarang taon. Sa kanyang sponsorship speech, binigyan diin ni Botan City Representative Toby Chanco, mahalaga ang papel ng sektor ng agrikultura sa pagbibigay ng pagkain sa bawat Pilipino at pagpapalakas ng ekonomiya, gayon din ang paglikha ng mas maraming trabaho. Sinabi pa ni Congressman Chanco, ang mga magsasaka at mga mangingisda ay laging lumalaban sa masamang panahon, peste, sakit at kahirapan. At bilang isang lingkod bayan, ang mensahe ho ng mga mambabatas, ang pamahalaan na hayanda at kayang lumaban kasama nila, kaya't bibigyan sila ng buong suporta. Ginilala naman ni Iloilo Representative Janet Garin na nagka-sponsor din sa budget ng dalawang ahensya na kahit may pagtaas pa sa NEP allocation, hindi pa rin sapat ang pondo upang matugunan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura dahil sa kakulangan ng malaking investment sa mga nakalipas na panahon sa loob ng 3 dekada at sa lumalaking food requirement ng bansa. Sinabi niya na ang pondong inalaan para sa sektor ng agrikultura ay investment para sa kinabukasan ng bansa. Binanggit din niya na posibleng makakuha ng karagdagang pondo sa Bicameral Conference Committee discussion para sa pag-finalize ng General Appropriations Act ang sektor ng agrikultura. Nabinis ang karagatan naman sa Eastern Visayas, positibo sa red tide. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Nananatiling positibo sa red tide ang 11 karagatan sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Information Officer Christine Grisula. Ayon kay Grisula na 7 karagatan sa Eastern Visayas nagpositibo sa saxitoxina nagdudulot ng paralytic shellfish poisoning ang mga shellfish mula sa karagatan ng Daram, Samar, Cambatutay, Bisa, Tarangnan, Matarinaw, Bisa, General MacArthur, Kinapundan, Hernani at Salcido, Eastern Samar, Erong-Erong, Bisa, Catbalogan City, Makina, Bisa, Bayan ng Yabong, Samar, karagatan ng Mutsyong, Paranas, San Sebastian, Calbiga, Pinabakdaw, Hinabangan, Carigara, Binaman, sa Babatngon, Leyte, San Miguel, Barogo, Carigara at Kapukan, Leyte. Kaya pinagbabawal lang muna ng BIFAR ang pangulikta ng mga shellfish sa naturang karagatan. Samantala nasa ilalim naman ng local red tide warning ang coastal areas ng Biliran Island, Calbayog City, Leyte, Villarreal, Bisa, Villarreal, Samar. Wala dito sa DY Vilaxon Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, Police Major General Romeo Karamat nagkaloob naman ng 6 na PNP patrol vehicles sa police stations ng 3rd District ng Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasani check amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya nga rin, idsi kayo amin. Laking pasalamat ng 6 na local government unit executives sa 3rd District ng Pangasinan kay Police Major General Romeo Karamat, Commander ng Area Police Command sa Northern Luzon, dahil sa pagkakalob nito ng tag-isang police patrol car na magagamit ang kanilang kapulisan sa pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa kanilang mga area of responsibility. Ang mga LGU nakatanggap ng patrol car ay kinabibilangan ng Mapandan, Santa Barbara, Calasiao, Malasiki, San Carlos City at Bayangbang. Si Karamat ay nakatanggap ng magretiro sa October 3 pagsapit ng kanyang 56 na taong kaarawan. Ito'y ipinanganak sa bayan ng Mapandan at nanirahan sa Calasiao dahil dito siya nakapag-asawa. Ito si Freddy Pajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ingat po sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Magandang umaga,
Pilipinas. Pangulong BBM, kaisa naman ang PISAC sa pagpapalawig ng internet connectivity at flood control plan sa bansa. Detalye na balita mula kay Robic Manuel. Robic, good morning. Kaisa ni Pangulong Bongbong Marcos ang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group o PSAC-ISG sa pagpapalawig ng internet connectivity at flood mitigation plan sa Pilipinas. Ayon kay PBBM, sa naging pagpupulong nito kasama ang PSAC-ISG, mayroong rekomendasyon ng sektor upang mapagtibay pa ang mga plano na tutugon sa problema natin sa pagbaha. Gayon din ang plano na mapalawak pa ang access sa internet ng mga Pilipino, lalo na ng mga nasa malalayong lugar at parte ng Pilipinas na walang access dito. Kabilang na nga sa rekomendasyong nabanggit ng PISAC sa Pangulo ay ang pag-iimplementa ng flood control basins na maging parte ng infrastructure flagship project ng gobyerno. Gayon din ang pagsasaayos ng water systems at pipelines upang mabawasan ang danyos at problema lalo na sa mga lugar na palaging apektado ng pagbaha. Ayon pa sa Pangulo, kasama ang mga pribadong sektor ay mas makatutulong ito upang mapagkonekta ang bawat Pilipino sa bansa at maisakatuparan ng mga hakbangin ng administrasyon patungo sa bagong Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Robic. Magandang umaga, Pilipinas! Naku mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing na trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw, tamoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. 13,000, 13,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ang prinsipyo ng physics ay ginamitan ng friction. Ano ang prediction? Hindi lechon na friction. Baka akala nyo friction. Friction. Ano ang ginamitan? Ano yung prinsipyo ng friction na ginamit po dyan sa inyong massage chair? Gamit ang isa pang item. Ayan po yung huhulaan. Siyempre, pagkatapos na ninyong kutingtingin yung inyong massage chair, kinakailangan mag-shower ho tayo gamit ang Shield Bath Soap. Ang inyo po masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ngayon sa mga sasali online, kinakailangan nyo pa rin ng sharer badge. Kinakailangan nyo ng sharer badge para mapabilang ang inyong mga sagot. Magandang umaga, Pilipinas! Ba, 13,000, marami-raming bigas ka na rin mabibili yan. Ilang sakong bigas yan. Pero na umabot hanggang December. 44 na dating kasapi ng Communist Terrorist Group formal nang idineklara ang kanilang pagkala sa armadong pakikibaka. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Formal na nagdeklara ang 44 na dating kasapi ng Communist Terrorist Group ng kanilang pagbawi ng suporta sa teroristang grupo. Tagumpay na naisakatuparan ng makasaysayang seremonya sa Sitio Mugaw, Barangay Impugong, Tinok, Ifugao. Ang aktibidad ay pinangunahan ng mga kinatawan ng Cordillera PNP, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency, Local Government Unit ng Ifugao, DOL, DSWD at TESDA. Kasabay ng mass withdrawal ng mga dating kasapi ng Communist Terrorist Group ang pagsunog ng watawat ng teroristang grupo na sumisimbolo ng kanilang tuluyang pagtalikod sa armadong pakikibaka at ang paglagda at pagdigkas ng panunumpa ng suporta sa gobyerno na tanda ng kanilang muling pagsuporta sa pamahalaan. Tumanggip din sila ng sertipiko mula sa DOL para makinabang sa Integrated Livelihood Program ng pamahalaan at iba't ibang food packs mula sa DSWD, AFP at OPA-PRO. Ang naturang aktibidad ay isang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa Cordillera Region. Patunay ito sa pagtatagumpay sa programa ng pamahalaan para sa reintegration ng mga dating rebelde na nagbibigay daan tungo sa pagkakaisa at pagkakasundo para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa.
Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos Egina. Nagpasalamat naman si Senator Bongo sa pagratipika ng Senado sa bicameral report hinggil sa Philippine National Games Act o PNG na siya mismo ang pangunahing may akda at sponsor. Si Senator Go ang chairman ng Senate Committee on Sports and Youth. Sa BICAM report, pinag-isa ang hindi napagkasundang probisyon ng Senate Bill 2514 at House Bill 8468. Isang hakbang palapit sa pagiging batas nito kapag nilagdaanan ng Pangulong BBM. Sa kanyang sponsorship speech, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan na ma-institutionalize ang Philippine National Games o PNG na makatutulong para maiangat ang katayuan ng bansa sa international sports arena. Layunin din ito na palakasin ang grassroots sports development at magbigay ng structured national sports program. Inaasahan din ng senador na magiging daan ito para sa isang mas organisado at inklusibong programa sa pagpapaunlad ng palakasan o sports sa bansa. Nagkainitan, untik pang magsuntukan sina Senator Mig Zubiri at Senator Alan Peter Cayetano sa isang sesyon ng Senado noong nakalipas na gabi. Ito'y matapos na maghain si Cayetano ng isang resolusyon para payagan ang mga taga-Embo Barangay na bumoto ng isang kongresista. Magugunitang ito ang mga barangay na dating sakop ng Makati na inilipat naman sa jurisdiksyon ng Taguig. Pero dahil walang batas kung saang congressional district sila kasama, sinabi ng COMELEC, hindi pa makakaboto ng kanilang congressman ang libo-libong mga botante roon ngayong darating na eleksyon. Kinestyon ni Zubiri ang pagpapalutang nito ni Cayetano dahil sa wala naman anya ito sa daily agenda ng sesyon ng Senado. Humingi sila ng suspensyon at dito na nagsimula ang sagutan na humantong naman sa pagkakainitan. Under the rules, you have 1 day. No, don't give me that. Don't finish it then, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka pa eh. Anong gusto mo? Ano sindak dito eh? Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa pumoto dun eh. Sinabi mo yun. Interest mo lang inisip ko eh. Gusto mo ipapa-50 ano mo kami? Sabi ko sa'yo. Sabi ko, Karen, baka pwede makiusap. This is too important. Iyon. Mainit. Pero bandang huli, naawat din naman sila ni na Senator J.B. Ejercito at ang kapatid ni Senator Alan na si Senator P. Cayetano. Nagkabati rin ng dalawa at naaprubahan din ang concurrent resolution na inihain ni Cayetano. Yun, pwede naman palang idaan din sa maayos na pag-uusap. Kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Director Toto, magandang umaga po sa inyo, Doc. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Si Kanlaon muna, no ha? Nagtuloy pa ba yung pagbubuga nito ng asupre? Maraming klase na may nasuspindi na naman dahil doon daw ho sa pagkalat ng masangsang na amoy. Yes, nung isang araw may mga reported na sulfuric scents na sa iba't ibang barangay. Sa may La Castellana, sa Moses Padilla, sa Bago at sa may La Carlota. Pero kahapon wala na tayong na-report na may sulfuric scents. Baka dahil lumakas yung hangin. Yes, depende po kasi yan sa direksyon. Sa hangin. Yes, direksyon ng hangin. Pero tuloy din yung tuloy pa rin yung paglalabas niya ng sulfuric plumes? Yes, kahapon nakapagtala tayo ng 7,302 tons per day of sulfur dioxide. Kung compare natin ito sa mga previous days, medyo mas mababa to, pero still elevated pa rin. Oo, pero pag sinabi nating continuous araw-araw yung tuloy yung paglalabas niya, di ba pabor din yun para ma-diffuse yung yung pressure sa ilalim? Hindi. Hindi po kasi usually yung sulfuric scents siya yung bago
para siyang advance party kapag may magma. Ganun ba yun? So, Advance party pa yun. Hindi. Ito hindi naman necessary na puputok. Pero usually, yung isa mga palatandaan indicator. Isa sa mga parameters, yes, na tinitingnan natin na kapag nagkakaroon na ng naging restive yung isang bulkan. Sabagay, 1902 yung pinaka-huli niyang major magmatic eruption. Yes, that's right po. 1902 yung magmatic eruptions and the rest puro phreatic eruptions na. Pero wala namang naramdamang phreatic pa. Wala pa so para natitrigger na phreatic. Wala. So yung last eruption natin is in June 3. Pero yung mga tao naman na evacuate na, no? Wala nang tao doon sa loob ng permanent danger zone. Yes, nag-evacuate yung mga LGUs ina-evacuate na nila yung mga tao inside the 4-kilometer permanent danger zone. Gaano karami yun, Director? Marami-raming barangay yung sakop eh. Hindi ko alam yung total number of yung population, pero we have around 13 barangays na sakop sa 4-kilometer permanent danger zone. Meron sa La Casillana, San Carlos, sa Bago City, sa La Carlota, and sa Canlaon City. Sana naman medyo simmer down na si Canlaon, magpapasko. Tapos nasa evacuation center yung mga tao. Di ba? Yes, tama po kayo. Sana nga tuloy-tuloy ng sana humupa yung activity niya, although hindi pa rin tayo magiging kampante. Teka muna, dito naman sa Mayon, may nagnakaw daw nung bakod ng bakal ba yun? Sa paligid ng Mayon Volcano? Yes, ninakaw yung bakod namin nilagahari. Tapos siguro ibibenta yung bakal. So sana paalala sa ating mga kababayan na yung mga instrumento po natin ay para po sa ating kaligtasan. Huwag po nating sirain. At teka muna, Director, mayroon bang markings yun na P-box? Pag-aari siya ng P-box? Yes, may markings po yan na P-box. Nako! Very clear that this is for nakabakod siya, may markings na this is P-box instrument, may nakalagay pa nga na paalala na bawal po yan. Meron pong special law. Hindi na ho kayo itatry niya kung sino man hong may hawak niyan at nagbabalak magbenta. Hindi nyo ho yan pwedeng ibenta dahil meron po tayong special law. Hindi kayo madadali ng anti-fencing lang. Madadali ho kayo ng paglabag sa Republic Act 10344. Special law ho yan. Automatic ho yan. Hanggang 1 milyon ang pwedeng maging multa sa inyo pag nakuha ho nyo yan in possession. Not necessarily na basta't kayo ho ang may hawak ho niyan, meron pong batas na anumang pong mga instrumento ng PBOX at saka ng Pag-asa for risk reduction na nasa inyong posesyon. Baka mamaya pinatago sa kanila, Director, di ba? Hindi naman hindi silang nagnakaw, pero kayong may hawak, pwede ho kayong hulihin. Pwede ho kayong hulihin at pwede ho kayong pagmultahin ng hanggang 1 milyong piso. May kasama pang kulong na sa ilalim po ng Republic Act 10344. Ayan, mukhang hindi nila alam masyado itong kinakaharap nila sakit ng ulo, Director. Yun nga po, tama po kayo dun sa Republic Act 10344 or yung Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act of 2012. Bawal pong at saka may mere possession penalty po yan. Mere possession. The mere possession ng equipment. Kasi nga po, ito ay naglalayong magligtas ho ng buhay. Kaya wag ho natin pakialaman. Yan ba ito na pinapakita natin? Ito yung ninakaw? Maloko paano yun yung binabakuran nito? Di pagka may pagragasa, masisira ito, Director? Wala namang dito, wala namang equipment natin. Sinira lang yung bakod. Sinira ang bakod. Siguro yun na nga, yung metal yung kailangan nila siguro ibenta. Anong nandoon sa loob nito? Anong nasa loob ng meron tayong tilt meter dito, meron din po tayong GPS. Yung tilt meter yung andito. Ito yung ginagamit natin para makita natin kung na-deform, nagkakaroon ba ng inflation or deflation, kung mabaga ba yung dalisdis ng bulkan. Okay.
Basta lang ito ng mga instrumento ho ng PBOX at saka ng, ng Pag-asa. Huwag ho ninyong pakikialaman sa ating mga kababayan kung sino man pong nakakakita ho nito o kaya napagtaguan nito, napagbentahan nito, isurrender nyo na ho yan. Nang sa ganyan hindi ho kayo madamay ho sa sakit ng ulo. Pero just the same, mere possession po, mere possession will constitute a crime. Pwede ho kayong mapagmulta at pwede pang makulong. Yan. Kabisado ko yung RA 10344, Director Parang kilala ko yung author. Parang kilala ko yung author nito. Salamat po dito sa Republic Act 10344 po, sir. Oo. Pero mukhang marami sa ating mga kabayan talagang hindi alam, Anyway, Doc, yung modernization ho ng PBOX, okay na? Again, we're supposed to be hinihintay na lang namin yung interpellation sa Senate. Senate na. Yung sponsorship. Okay. Pero nakasama sa GAA? Nakasama sa GAA? Hindi. Hindi nakasama sa GAA. Pero yung sa Senate na version, yung 7 billion will be funded through the GAA. Okay. So sana, kasi nasa Senate na yung bola Sana may habol, Tama po kayo. Sige. Pero nag-recess na yata sila ngayon. Okay lang. Pwede naman tayong mangulit sa kanila kahit kahit naka-recess sila. Sino bang sponsor na Sino sponsor ng SNT bill? SNT fund? Si Senator Alan Cayetano. Si Senator Cayetano. Sige. Tawagan natin si Senator Alan, Baka po pwedeng hindi supplemental 'yun, 'di ba? Dapat nasa GAA talaga. Yung pondo for the modernization. Sa Senate version, dapat nasa GAA yun. Nasa GAA. Sige. Sige, push natin sa kanila. Total, marami namang magkano yun? 7 billion? 7 billion. 7 billion. Okay. In 5 years. Okay. Staggered. Yes, that's right. Staggered po yan. So hindi yung kabuang 7 billion ang ipapasok? Hindi po. Hati-hatiin namin 5 years. Hati-hatiin. Hindi masyadong mabigat, no? Anyway, napaka-importante po nito para ho sa ating mga kababayan at sa ating mga mambabatas. Napaka-importante po nito dahil sinusubo ho natin sa hazard yung ating mga scientists ng PBOX pagkatapos job order yung kalahati sa kanila. Anyway, i-push namin to, Director, Thank you. Magandang umaga po. Okay po. Maraming salamat. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. Senator Alan Peter Cayetano, baka naman ho po pwedeng maihabol ho natin, nang sa gayon ay maipasok ho sa General Appropriations Act yung pong pondo para sa modernization ng PBOX. Ulitin ko lang paglabag po sa Republic Act 10344 ang pagnanakaw, pagkuha, pag-iingat, pagbebenta, mere possession nga constitute a crime sa ilalim po ng RA 10344 ng anumang device, lalong-lalo na't may mga markings ng PBOX at saka ng Pag-asa. Ayan, kilala ko yung author ng bill na yan kaya kahit ho nakapikit, kaya nating idepensa yung panukalang yan. Ano yan naging bahagi po ng LEDAC law, LEDAC bill na sinulong ho ng administrasyon noon para nga mapasa sa lalong madaling panahon para mapangalagaan ang mga risk reduction device natin na pinagsasamantalahan o ninanakaw ng mga walang konsensyang mga magbabakal. Totoo naman, binibenta kasi. Ngayon, hindi nyo na ho yung ibibenta dahil pwede ho kayong mademanda by mere possession. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:37 ang oras sa buong kapuluan. Baril at droga na kumpiska sa 2 drug suspect na natimbog sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny. Sa pinaigting na pagtugi sa mga nagkasala sa batas, 3 wanted person at 1 tulak ng droga ang matagumpay na nadakip sa magkahiwalay na lugar sa lalawigan ng Bataan. Sa ulat mula sa Camp Cirilo Tolentino, Balanga City, sa tanggapan ni Bataan PD Colonel Permetria, 3 wanted person ang naaresto sa bisa ito ng warrant of arrest na isinilbi ng PNP.
Ito'y sa bayan ng Urani sa barangay Tapulaw kung saan isa ang naaresto sa kasong cyber level. Sa bayan ng Urion sa barangay Santo Domingo Urion, 2 naman ang naaresto na may kasong pagnanakaw at isang tulak ng droga ang naaresto sa bayan ng Maribeles sa Doña Nene Subdivision sa barangay Alas Asi na nakumpiska naman ito na 5 gramo ng shabu na nagkakalagay ito sa 34,000 piso. Ang 3 wanted person ay makakalaya pansamantala kapag nakapaglagak sila ng piyansa na inihaing halaga ng korte. Pinasalamatan naman ni Colonel Palmertria ang kanyang mga tauhan sa pagkakadakip sa mga ito. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa ba kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang sound ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and sabanon cotton. Gawa po ito ng ACS. Nakatakda ng matapos ang malaking bahagi naman ng 360 hectares na proyekto ng SM Prime Holdings sa Pasay City sa susunod na taon. Ayon kay SM Prime Executive Committee Chair Han C., idurugtong nila ang mixed-use development project na ito sa Mall of Asia, malapit sa waterfronts ng mga baybaying lugar. Ipinahayag pa ni C na nagsisimula na ang pakikipag-usap nila sa iba pang mga negosyante para sa pagkasa ng partnership at mas mapaunlad ang proyekto. Ibubukas ng SM Prime ang lupa para sa open joint venture opportunities na nakikipag-ugnay na rin sila sa iba pang mga developers. Bubuo ng district area sa reclaimed area at magkakaroon dito ng residential area na may kasamang mall, office at iba pang mga entertainment establishments. Nako, pagka nagkataon, di ba? Para tayong maglalagay ng Las Vegas. Bakit? Parang may Las Vegas naman na talaga sa Pilipinas. Ano? Ay, magandang umaga ho sa mga taga Las Vegas. Banlang, kumusta ka na, ha? Si Leo Martinez daw, maganda ang relasyon nila ng anak nila ni Sherry Hill. Alamin na natin balitang yan. Mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Leo Martinez at maring inamin niya sa atin na maganda naman daw ang relasyon nila ng kanyang anak na si Jay. Si Jay ay anak niya kay Cherry Hill na yumaong aktres. Well, ayon kay Leo, hindi naman daw naging problema sa kanila ng kanyang asawang si Gina ang pagkakaroon nila ng relasyon ni Cherry Hill. Dahil una't higit sa lahat, dumating daw si Cherry Hill at itong si Gina sa kanyang buhay na magkaiba ang panahon. Kaya wala siyang inapakan, wala siyang niloko sa bawat isa. Prangka, matalino at talagang mang diretso kung magsalita si Leo Martinez at sinasabi niyang hindi man siya perpektong tao ay sinisikap niyang maging isang mabuting ama ng kanyang mga anak. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Yun pala yung family niya, ni Leo Martinez. Ay, speaking of family, ha? Dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Hi, Grace Ansano. Happy birthday, Auntie Grace. Kumusta ka na? At saka si Jun Di Makutak. Kuya Jun, kumusta ka na? Ayan, sabi ni Malo, batiin ko daw kayo dahil wala pang breakfast. Maganda umaga, Pilipinas! Grabe kayo magparinig, ha? Nakakaya naman kay Jun. Alam mo pa naman yung si Jun, mahirap biruin. Oo, pikon yan. Nagre-react agad yan, di ba, Jun?
Ay, Dr. Kim Tan, magandang umaga po sa inyo. Kamusta na ho kayo? Dinabati po ng mga taga-Lucena si Dr. Kim Tan. Kim, ingat po kayo at tuloy-tuloy nyo lang daw po yung mga magagandang programa nyo dyan po sa Lucena at sa mga kalapit bayan. Di batiin na rin natin ng magandang umaga yung ating pong Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Alam ko, nanonood ngayon si Sir Manny. Manny, nice to see you back in action. Siyempre si Sir Art, si Sir John, si Ma'am Lloyd, si Tita Linda at si Doña Cora. Lilimitahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pakikipag-selfie. Kasunod ito ng insidente kung saan nagtungo sa kanyang tanggapan sa Department of Justice para magpa-picture ang isang lalaki na umano'y scammer. Pero ito pala may sakit sa pag-iisip. May bit-bit na hindi lisensyadong barel. Nagpakilala umano itong tauhan ng Bureau of Immigration at natukoy na nasibak pala itong empleyado nito ng naturang ahensya. Dahil naman sa naturang insidente, mas sinigpitan ang seguridad sa DOJ compound. Bonsod nito iginitang kalihim na dapat ang tigilan ang pagpapapicture ng pagpapapicture dahil minsan nagagamit itong sandata ng ilang individual para lamang manira. Una nang naging issue ang pakipag-selfie ng ilang opisyal ng pamahalaan kay dismiss Mambantarlac Mayor Alice Goo nang sunduin naman ito sa Indonesia. May update tayo sa bangayan ni na Senator Mig Zubiri at Senator Alan Peter Cayetano. Mula kay Raymond at pa sa RH28. Raymond, good morning. Walang pagsisisi sa panig ni Senador Juan Miguel Zubiri sa nangyaring bangayan nila ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Zubiri, maigpit siya sa pagsunod sa mga rules. Maraming mangyayaring paglabag sa mga rules at traditions kung hindi nila punahin ang ganitong mga gawain. Pinakamaganda pa rin na may konsultasyon sa mga kapwa senador bago isalang sa approval ang isang resolution para alam nila kung ano ang nilalaman nito. Ganun pa man ay nagkasundo na sila na hindi na ito maulit at huwag nang hayaan na manaig ang kanilang emosyon. Sa kabila ng mainit ang kanilang pagtatalo at muntik magsuntukan, ay naaprubahan pa rin ng Senate Concurrent Resolution 23 ni Senator Cayetano pabor sa mga Embo barangays na dati ay sakop ng Makati, ngunit ngayon ay bahagi na ng Taguig City. Narito si Senator Mig Zubiri. No, I'm a stickler for rules. These things will continuously happen if there are issues that I think are a violation of the rules or violation of our traditions. I'm not saying it's a violation. Yung sinasabi ko lang sana, dapat may consultation, prior consultation. Kasi even simple resolutions, dapat alam ng members kung ano yung laman ng simple resolutions. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! At dahil ho sa eksenang yan, nakigaya naman ang City Council ng Maynila. Nagkainatin din ang ilang konsehal sa lungsod ng Maynila sa issue ng budget na hindi umano dumaan sa tamang proseso. 3 konsehal ang muntika ng magpang-abot kinabibilangan ni na Councilor Joel Villanueva ng 4th District, Councilor Salvador Philip Lacuna at Councilor Benny Abante III, kapwa naman mula sa 6th District. Nagugat ang issue sa di umano'y pagsingit sa agenda sa regular session ang agarang pagpasa ng taunang budget sa lungsod. Tinangka itong harangin ni Villanueva dahilan upang uminit ang talakayan hanggang sa pansamantalang ihinto ang sesyon. Kempoman, lalo lang naging mainit ang mga konsehal at dito na muntik na magkasapakan. Sina Villanueva at Lacuna kung saan pati si Abante ay nadamay. Diyan man hindi natuloy ang sakitan matapos umawat ang iba pang mga konsehal. Ang ginagawa daw kasi ng mga medyo mas matatanda, ginagaya din ng mga mas bata. Uy, nakita nila may eksena doon sa Senado. Gaya din tayo. Ay, bawal yan ha. Ano-ano yung mga pinapakita ho ninyong mga ehemplo ho sa mga bata ha? Ay, susme. Dapat ang gayahin ho natin yung mga
practice na makabubuti ho para sa kapakanan ng ating kapwa. Kaya halimbawa, itong ginawa ho ni Dr. Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon, hinakot po yung mga planting material na kakao galing Davao. Itinanim po sa ilalim ho ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ayan, ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. I-check po ninyo dyan sa tangerinechocolate.ph. Nandun po yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Pero kung kayo po'y pauwi ng Pilipinas, gusto nyo umorder, mag-text naman po sa 0919-095-5935. Ulitin natin, ha? 0919-095-5935. Siguro sa mga susunod na panahon, pakita din ho natin kung paano yung processing doon para makita ho ninyo na talagang world class po ito. Gawang lokal but taste and looks global. Kasi nga po, suportado po ito ng DOST at ang Department of Trade and Industry. Kaya sabi ho ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito po ay magpapalakas sa ating likwal na ekonomiya, magpapalakas sa loob ng ating mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga, kilalang TV at radio personality na si Ben Tulfo, nagpa-adapt sa Marawi City. Lalaban na rin daw ito sa politika. Detalye ng balita mula sa birthday boy natin na si Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Dineklarang Honorable Son of Marawi City ang TV and radio personality ng Bitag TV show anchor na si Ben Tulfo at mismong si Marawi City Mayor Sultan Attorney Majul Gandambra ang nagbigay ng blessing o nagdeklara sa isnagawang seremonya sa Marawi City Gym. Kasabay ng kanyang proklamasyon bilang adopted son of Marawi City, dineklara at inanunsyo na rin ni Ben Tulfo ang pagsabak niya sa political arena kung saan nakatakda siyang kakandidato sa pagkasenador bilang independent sa paparating na midterm election sa susunod na taon. Nabatid na sa Marawi City pinanganak si Ben Tulfo noong ang pangalan pa ng lugar ay Dansalan na siya noong capital town ng undivided Lanao Province. Ipinanganak siya sa loob ng military camp sa lugar kung saan ang tatay niya ang nagsilbing commanding officer ng 75th Philippine Constabulary Company na nakastation sa Camp Kitli. Sa pahayag mula kay Mayor Gandambra noon pa man umano, throughout sa career ni Ben Tulfo ay lagi umano siyang may mga support and assistance na ibinibigay sa kanyang mga kababayan sa Marawi City. Sumugod naman ang daang mga tagahanga at supporter si Ben Tulfo sa Marawi Gymnasium nang malamang siya pala ay taga Marawi City upang makadaupang palad ang kanilang idolo na tinagurian nilang champion ng masa. Mula sa Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Shukran, Jun. Ay, magandang umaga sa mga kababayan natin dyan po sa Marawi, ha? Magandang umaga din sa mga taga-Tugato o Talugtog, Nueva Ecija, mga taga-Abulog, Cagayan, mga taga-Tumawini, Isabela. Diyos na Agina. Maayos ang relasyon ng mga senador sa gitna ng ugong na umano'y kudeta laban kay Senate President Chis Escudero. Ito naman ang sinabi ni Senator Amy Marcos matapos ding pablalaanan ang itinuturing na chismis ni Escudero sa nasabing usap-usapan. Ayon pa sa presidential sister, mayat-maya talaga may nangyayari sa Senado at maraming eksena lalo't nalalapit na ang 2025 elections. Ganito umano talaga sa mataas na kapulungan at walang katapusan ang mga alegasyon at ugong ng kudeta. Sinabi pa ni Senator Marcos na nagpapasikat ngayon ang Senate President at todo trabaho ang mga mababatas upang makarami na maipapasang panukalang batas. Nakikiti rin naman ng senadora na nag-uusap naman sina Escudero at dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Idiniin pa ni Senator Amy na hindi tipikal na politiko ang ugali ng bagong leader ng Senado at hindi ito nakikipagtsikahan o kaya'y babaran sa mga kwentuhan. Ayun. Sino man naman kasi yung KSP na gustong maging SP? Na naghintay daw ng 2 oras para makausap si Speaker Martin Romualdez para suportahan siya upang maging Senate President. Tibay mo day, ha? Bukas naman si Senator Grace Poe sakaling bigyan siya ng posisyon sa gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos oras na matapos ang kanyang termino sa Senado sa 2025.
Sinabi ng senadora na lahat naman ang gustong ipagpatuloy o lahat naman ay gustong ipagpatuloy ang paglilingkod sa bansa. Lagi rin na niya siyang bukas para tumulong sa ikauunlad ng bayan basta't batid niyang magiging epektibo siya sa anumang posisyon na ibibigay sa kanya ng Marcos administration. Hindi magre-resign si Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng mga panawagan ng kanyang pagbibitiw kung hindi siya interesado sa kanyang tungkulin. Tawagin dito ng ilang beses na pang-iisnab ni BP Inday sa mga pagtalakay ng hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Sa isang press conference, tinuldukan ng Vice Presidente ang issue at sinabing hindi siya aalis sa pagka-Vice Presidente at maninindigan siya para sa boto ng mahigit 32 milyong Pilipino. Gumawa sila ng isa pang shock na resiliation. Parang papalabas nila, impeach ka namin, no wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country, and that is what we did. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Maganda magising nyo. Dapat kasi maganda tulog. Ay, magandang umaga kay General Nick Torre. Mukhang ito malapit na rin mag-ultabayo. Oras ako para tayo mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Ito po ay nagtataglay ng postbiotic na dumaan po sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan para masuri yung efficiency o effectivity ho nito. Ang ultabayo po, bawat kapsula ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Hindi po ito kwentong kutsero ha. Duman po ito sa mahabang clinical trial. Ang postbiotic po, pag pumasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC. Yung, hindi post-dated check ha. PDC. Plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. Kapag gumana na po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, itinataboy po nito lahat ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang tayo ay na-achieve ang magandang tulog, lumalakas din po ang ating immune system. Magkakaroon tayo ng panibagong sigla at panibagong lakas sa pagharap sa mga hamon ng bukas. Ayan ha. Kaya tulungan ho natin ang ating sarili na ma-achieve yung pong level 4 ng ating pong tulog. Ang ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee, pero siguraduhin po ninyong galing po yan sa Tioxi Salt Measures. Kung kayo po may mga concerns pa, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ang ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, rekomendado ng mga doktor at halal certified. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At mahalagang paalala, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kasendo ng Grupong Sinag, kasama na natin. Kasendo, good morning. Angel, maganda umaga. Uy, tataas daw ng 380 hanggang 400 ang kilo ng baboy? Hindi naman, no? Hindi naman ganun kataas. More or less, magkano projected nyo? So far stable naman yung presyo ng baboy. So dito sa atin itong Luzon tsaka Visaya, Mindanao. Magkano ba ngayon ang prevailing? Ang running ng live weight nasa average nasa 170 dito sa Luzon. 170? Yeah. Sana all. Yeah. Sana all kami sa Mindanao, bagsak na lagi dahil may ASF pa rin. Anyway, so 170 ang kilo dito sa atin, farm gate price. Magkano dapat siya pagka nasa palengke? Nasa dapat? Nasa 280. 270 to 280. 270 to 280. Yeah. So hindi dapat pala pumalo ng 300 plus. Yeah, well, yung lempo siguro maski 300 ganun. Yeah. Okay. Pero paano ang hamon?
Ang hamon, wala rin eh. Hindi rin naman dapat na tumaas dahil marami pa naman tayong Tsaka marami yatang imported eh. Diba? Yeah, mostly ang hamon may mga imported pero may local pa rin. Pero ibig sabihin yung raw material na ginagamit nila pag process, 'di ba? Yung mga extender pwede na yung imported. Kaya yung mga nagma-process, 'di ba? Walang dahilan para magtaas ng hamon. So more or less magkano per kilo ang projected nyo ng hamon? Depende kasi sa brand, no? Depende sa brand. Wala masyado. Okay. So dito sa Luzon, ang stable na presyuhan nasa 280, sabi nyo 270 hanggang 280, tapos siguro yung liempo, yun ang pwede umabot ng 300. Pero wag naman 380. Hindi naman dapat bumalo. Kasi sabi ni Nonong Tambogoy sa Cebu, sabi niya baka umabot nga ng 380 hanggang 400. So dito sa Luzon, hindi naman. Hindi naman. Okay, sige. Kasendo, thank you ha. Very assuring yung inyong pahayag. Sige. Salamat po, magandang umaga. Si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag. Maganda umaga, Pilipinas! Formal nang itinalaga bilang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group ang dating hepe ng Davao Police na si Brigadier General Nicolas Torre III. Ginawa ang pagtatalaga kay Torre mahigit 2 linggo makalipas na matapos siya ang pamumuno at matagumpay na maisakatuparan ang 16 na araw na operasyon na humantong sa pagkakaaresto sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Pinalitan ni Torre si Major General Loyo Francisco. Muling itinalaga sa Personal Holdings and Accounting Unit ng Campo Crame. Samantala si Brigadier General Leon Victor Rosete naman ang ipinalit kay Torre sa Police Regional Office 11. Nagkabisang utos ng reshuffle ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil nitong Miyerkules. Bilang pinuno ng CIDG, inaasahang mangunguna si Torre sa pagtugis kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa illegal pogo. Bukod sa paghahanap kay Roque, natasan din ng CIDG na tukuyin ng dating PNP Chief ang umano'y mga kumanlong kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Alas 4 mamaya ang turnover dyan sa CIDG sa Campo Crame. At inaasahang from Davao, lilipad ngayong after lunch si General Torre para po sa pagpapalit ng pamunuan dyan po sa CIDG. AFP Chief nagpahayag na sa Amerika ang kagustuhan na manatili sa Pilipinas ang Typhoon missile. Ano yung Typhoon missile? Alamin natin mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel. Kuya Angel, naipahayag na ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browder Jr. sa mga Amerikano ang kagustuhan nitong manatili sa Pilipinas. Ang inirereklamong armas ng China at Russia, itong Typhoon Medium Range Capability o MRC missile system ng United States Army. Ginawa ni Browder ang pahayag bilang paglilinaw sa una niyang sinabi na kung siyang tatanungin, nais niyang maging permanente ang armas na dinala sa Luzon para sa joint exercises. Ayon sa General, informally na niyang nakausap ng U.S. counterparts pero wala pang tugon ng mga ito. Nakadepende pa rin sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board kung aalisin na sa bansa ang Typhoon MRC na iniaangal nga ng China at Russia sa hiwalay na ambush interview. Sinita ni Defense Secretary Gilbert Teodoro mga sumisilip sa presensya ng naturang weapon system. Hamon ng kalihim, dapat lumayas sa West Philippine Sea o bitiwan ng naturang mga bansa ang kanilang ballistic at nuclear weapons bago mangialam sa pagpapalakas ng depensa ng Maynila. Kaya ng Typhoon MRC ang magpakawala ng missiles na maaaring umabot sa Luzon Strait, West Philippine Sea at South China Sea. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Bakit daw, Kasendo? Sa San Felipe, Zambales, 360 per kilo ang liempo. Overprice yung liempo nyo dyan, ha? Pero ito, walang overpricing. 20,000 pesos pa rin po ang all-in down payment. Pwede kang maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. 7 days lang, ha? Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. At tinutukoy natin yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, at saka Samira, at saka si Vera Prestige. Yan na po yung pinakamurang ready for occupancy units ngayon sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives.
At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasamang eskwelahan, palengke, mga grocery stores, pati munisipyo. Nandun ho, kaya hindi na kayo lalayo pa. Sabi nga ni Manu Cabral, yung anak niya nakabili doon ng unit at flood free yung lugar. Napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya bago ng bahay mo, bago pang kotse mo kung ikaw ang swerteng mananalo. Mahiwagang tunog! Ito, hindi lang swertihan, kagalingan ho ito dahil 13,000, 13,000 na ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, ang prinsipyo ng P6, ginamitan ho ng friction. Ayan, Tapos, ang item na isang ginamit ay massage chair. Ano yung pangalawang item? Yan na lamang pong huhulaan po ninyo. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa nawala. Ayun, nasa dulo pala. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Sundin ho ninyo yung sequence kasi baka hindi mapabilang doon sa system. Alam niyo naman kung minsan ang computer, di ba? Kung ano lang yung sinubo, yun lang din po ang susundin. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ngayon kung kayo po isasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. At pagkatapos ho ninyong kuting-tingin ang inyong massage chair, mag-shower ho kayo gamit ang Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! 5:05 ang oras sa buong kapuluan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Pinabulaanan ni retired PNP Chief General Benjamin Acorda ang mga lumabas na espekulasyon na tumanggap siya ng payola mula sa Pogo. Ayon kay Acorda, hindi kailanman siya naging protektor ng operasyon ng Pogo at wala rin siyang kinalaman sa pagtaka sa bansa ng dating Bamban mayor na si Alice Guo. Pag-amin ni Acorda, nasaktan siya sa mga panguhusga sa kanya habang umaapila din siya na wag na sanang husgahan ang kanyang pagkatao dahil lamang sa mga litratong lumabas. Una nang sinabi ni Acorda na handa siyang humarap sa mga pagdinig ng Senado kaugnay ng isyu ng Pogo upang maipaliwanag ang kanyang panig sa naturang usapin. Although sinabi naman ho nung mga ibang nasa litrato na talagang nagsadya sila para magpa-picture. Antangang humarap ng Senado si dating PNP Chief General Benjamin Acorda para depensa ng kanyang sarili sa pagkakadawit sa iligal na Pogo. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, inamin ng hepe ng pambansang o dating hepe ng pambansang pulisya. Nasaktan siya dahil parang nais pangunahan ang pagkakaugnay niya sa isyu sa iligal na Pogo dahil lamang sa mga litrato. Ito ay matapos na nga lumutang sa Senado ang kanyang mga litrato kasama ang ilang Pogo players. Iginit pa ni Acorda, ginawa niya naman ang lahat ng makakaya bilang pulis at bilang Pilipino pagdating sa seguridad ng bansa nang walang bahid ng pagtataksil. Yan man, mas mainam pa rin daw na ipatawag siya upang maipaliwanag niya ang kanyang panig sa naturang usapin. Masasabi ko lang po, bilang pulis at saka bilang Pilipino, ginawa ko lahat ng dapat kong magawa, lalo na pagdating sa national security. Hindi po talikod dyan. If ever I'm suffering right now because of these things na ginawa ko, I will do the same thing if given the chance again. Maraming dapat malaman ng ating mga kababayan and lalo na sa national security, hindi ko ipagpapalit po.
Yan lang masasabi ko. Hindi ko ipagpapalit ang aking naging katungkulan, ang naging katapatan sa pagiging Pilipino at pagiging alagad ng batas. Dinipensa naman ni Senator Bato de la Rosa si dating PNP Chief General Benjamin Acorda sa mga akusasyong konektado ito sa operasyon ng illegal na pogo. Ayon kay de la Rosa, hindi muna dapat husgahan si Acorda dahil lamang sa mga lumabas na larawan kasama ang ilang individual na nasangkot sa pogo katulad ni Tony Yang, Mayor Dong Kalugay at Wesley Guo. Sinabi pa ng senador, hindi naman mapipigilan ng mga opisyal ng gobyerno kasama ang hepe ng pambansang pulisya na may magpakuha ng litrato sa kanila. Iginit pa ni Senator Bato, ang sino mang naging PNP chief kagaya niya ay walang ibang iniisip kundi ang legasiya na kanilang iiwanan at hindi upang kumita ng malaking halaga ng pera. Mabibigyan naman na niya ng pagkakataon si Acorda na ipaliwanag ang kanyang panig sa Senado matapos itong sabihin na handa rin siyang humarap sa pagdinig niya. Well, pagdating sa pictures, marami naman kasi papapicture sa atin. Anybody can have pictures with us. Lalong-lalo na kung ikaw ay chief PNP. Anybody, hindi ka man pwedeng hindi pwede. Hindi ka pwedeng papicture sa akin. So, with yung kay General Acorda naman is, he will be given his time to explain before the committee in the next hearing. I-explain niya sarili niya. And I'm sure you can explain that properly. Kung ano talaga, bakit siya nagpa-picture. Ginising natin ang napakaaga, bagamat ito po lumipad papuntang Davao ng late na kagabi. No, ha? Ang bagong direktor po ng CIDG, si Brigadier General Nicolas Torra III. General Nick, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? May buntag, sir. Good morning, Sir Angelo. Good morning sa inyo, mga kapatid. Opo, were you expecting your appointment sa CIDG? Expecting, hindi. Kasi, alam mo naman, sa PNP, it's not really true until it's true. Hindi sabi kasi nung iba, naipangako na yun sa kanya after na magtagumpay doon sa operasyon sa Davao. Hindi naman. Wala namang definite kasi, wala namang definite sa PNP habang hindi dumaan sa korte. Teka muna, nakarecover na ba kayo after that 16 days na walang tulog at saka puyat at pagod? Okay na ho. Banay eh. So, lumampas na nga sa ating simbang. Pumanig na uli ha. O teka muna, General, samantalin natin yung pagkakataon. Anong gusto nyo iparating sa inyong mga kasamahan dyan sa Region 11? Kasi mag-turnover mamaya, di ba? You're flying back to Manila today? Opo. May turnover sa CIDG ngayon at pagkat alas 4 and then bukas ay turnover sa Region 11. Okay. Alam namin na medyo mahaba yung naging proseso bago ho kayo nagsagawa ng operasyon doon sa compound ng KOJC. Anong gusto niyo iparating sa ating mga kababayan? Unahin siguro natin sa mga kasamahan ho dyan sa PNP dyan sa Region 11 na inyong iiwanan. Well, I'll be forever grateful to the PNP Region 11 Police sa pagsuporta sa akin sa naging misyon na ibinigay para mahuli si Pastor Kibuloy. And I really believe na it's really time for Davao Region to shed off yung tag na para bang pag sinabing Davao Region tutak ng ganito, tutak ng ganon, inclined na politiko at kontrolado din ganito. May ipakita ng Davao Regional Police na at ng mga lahat ng police Davao City at sa Davao Provinces man na given the right opportunity and the right situation, may ipakita nila na professional pa rin sila dapat sa tungkulin at talagang trabaho lamang ng naayon sa batas. Ilang months lang kayo dyan sa Davao, Director? Lalabas mo na mga around just a little over 100 days. 100 days. Oh. And you made that major accomplishment in less than 100 days, ha? Opo. Ganun lang naman talaga at may chance na binigay sa atin, nagawa natin. Mo na'y taga-Pulumulok. Taga-Marbel na day. pero originally you're from Pulumulok or Marbel talaga?
Never, sir. I was born in Honduras dahil ang tatay ko ay sundalo. Okay. And he was assigned in 456 PC Company dyan sa Marbel, South Cotabato. Marbel, lumaki ka talaga sa Marbel? Yes, sir. Yes, sir. Saan ka nag-aral? Notre Dame of Marbel? Notre Dame of Marbel sa elementary at Coronadal National Comprehensive High School sa high school. Talaga. Before going to PMA? Going to Mapua muna ng 3 taon. Nag-Mapua ka pa ba? Going to the PNPA. Okay. PNPA for the final course. Okay. And mensahe mo naman muna sa mga taga Davao na napaglingkuran mo sa loob ng less than 100 days. Ako'y nagpapasalamat din sa taga Davao, sa mga Davaoenyo, at meron ako maliit na lote dyan sa may NHA, sa may Katalunan Grande. Ganun ba? Yes, I am a resident of Davao. I'll be coming back once in a while. Dyan sa Davao City. At ako nagpapasalamat din sa opportunity na binigay sa akin at sa ating mga kababayan. Ngayon, sa mga tinamaan siguro nung maging nasakpan doon sa naging operation, pagpasensahan nyo na po, those are the roles that we play na kailangan naman natin talagang tuparin sapagkat may batas tayong sinusunod. Sa mga taga KOJC, meron ba kayong gustong iparating? Sir Angel, no, I just would like to tell them na never that I consider them na kaaway on a personal basis. No? Hindi sila kaaway ko o kaaway ng organisasyon. At hindi ako nag-harbor ng ill feeling sa kanila. Kasi sabi ko nga na those are just the roles that we play. And I want to just make them realize na after we played our roles, everything went out fine. At sa akin, on my part, naging positive dahil nagawa ko aking mission. At sila naman, sana ma-realize nila na yung isinisigaw nila na justice for Pastor Apollo Kibuloy ay dahil sa pagkahuli sa kanya talagang yun na doon ang simula nung tunay na hustisya kasi the only justice being dispensed with dito sa bansa natin hustisya galing sa ating mga korte. At ang pinakaunang step para ikaw ay mabigyan ng hustisya or makakuha ng hustisya na hinahanap mo ay magpasakop sa korte. And that's the first step na whether you are captured or you surrendered, diyan magsisimula at gugulo ang hostisya na hinahanap. General. So, ngayon, sa kanyang pagkahuli, nagsimula ang hostisya na hinahanap niya kasi naman, hindi pwede na ang hostisya ang hanapin natin sa kalsada. General, anong marching order ba sa inyo nung tawagan kayo na mukhang hindi nyo yata, nauna pa yata ang media sa inyo bago nyo nalaman na kayo na pala ang bagong direktor ng CIDG. Anong marching order ho sa inyo ni General Marbil? Well, sa ngayon ay wala naman. I just assume the position dahil nagkaroon na ng vacancy dahil may mga iba pang mga pupuntahan naman ng dating CIDG director. Kaya ganun lang. I'll take helm of the CIDG and, help the unit or lead the unit in fulfilling its mandate. Pero alam naman natin kung gaano ka-controversial ngayon ng CIDG. Ano ba yan? At tingin nyo ba yan reward or parusa? General. Walang posisyon na parusa sa ganun ba? Ibibigay sa iyo. Palagi yan. Ano pa man sa akin I always look at things in the positive vantage point. But definitely, there will be reforms na mangyayari sa loob po ng CIDG. Not necessarily reforms. Maybe an enhancement of the way things are being done. Hindi naman natin masabi talaga na mali ang ginagawa nila ngayon. Kaya maybe enhancement, may mga perspective tayong dala based on our experience in the field. Alam mo naman na sa patanda na ako, no? Ay 2 kalahating taon na lang. I'll be also retiring in the PNP. So, may experience tayo dala-dala. Mga 31 years, 33 years, pati ang chip na dala-dala. Baon-baon na pwede natin ma-share sa mga tao na
nandiyan yan sa CIDG. And incidentally, hindi naman ako bago dyan sa unit 10. Oo nga, galing na rin ka doon. During the pandemic, start of the pandemic time. So ako'y CDO ng CIDG during the time. At saka hindi din kayo bago dito sa Metro Manila. Naging Quezon City Police District din ho kayo eh. Yes po. Naging QCPD ako sa NCR. Naging Chief of Staff ako ng NCR. Naging DRDO rin ako ng NCR. Oo. Hindi na bago sa inyo yung mga kalakaran dito ho sa sa National Capital Region. Teka, General, doon kasi sa nabasa kong istorya kanina magiging mission nyo hanapin si Harry Roque. Bukod kay Harry Roque, sino pa bang ibang inaatang sa inyo na hanapin? Wala naman specific pa sa atin. Actually, si Harry Roque hindi pa naman ibigay sa atin ni wala pa ni General Marbil. Wala pang specific tayo na orders regarding that matter. Oo, pero mukhang marami kayong hahanapin pagka nagkataon, ha? Sige, sir. Pag minuto sa atin na hanapin, hanapin natin. Wag lang silang magtago sa ilalim ng lupa. Kaya magtago sila sa ilalim ng lupa, sir. Tutuntunin mo pa rin. Anyway. Yes, sir. Tama, 4 o'clock ang turnover ngayon? Yes, sir. 4 o'clock hapon, sir. Okay. And pagdating nyo na, pag-assume nyo na ho siguro dito, saka namin kayo tanangin kung anong mga gagawin ho sa CIDG. In the meantime, ingat po kayo. Maraming salamat for accepting our call and congratulations. Maraming salamat, sir. At magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Ay, teka muna. Di ba automatic ito may second star rank? Kasi 2-star rank yung CIDG director eh. Opo, sir. Nasa presidente rin po yan kung ibigay sa akin na second star. Pero according sa Table of Organization and Equipment ng PNP, the CIDG director position is a 2-star rank. 2-star rank yan. Ayan, okay. Congratulations again, General. Dagang salamat. May buntag. Salamat. Okay, amping. Si General Nicolas Torre III, ang bagong direktor ng CIDG. Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 5. 24 na makalipas ang alas 5 na umaga. Baka may mga importanteng lakad ho kayo, ha. Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Justice Max De Leon, kumusta na ho kayo, ha? At saka kay Ambassador Harry Amping at kay Ma'am Naida Amping, good morning po sa inyo. Ninyo Mulak, umaasang makakabalik sa trabaho si Sandro Mulak. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nagulat ang mag-amang Nino at Sandro Mulak sa pagdating ng ina ng aktor. Nakabase sa Amerikang ina ni Sandro at sinurpresa siya nang biglang dumating ito sa Pilipinas nung nakamakalawa lamang para dito i-celebrate ang kanyang kaarawan. Ang sabi ni Nino, 10 days lang daw dito ang ina ni Sandro kaya gusto raw nitong makasama muna ng kanyang anak. Malaking bagay daw yon sa recovery ni Sandro at pag-move on nito. Ang sabi pa ni Nino, nang nakausap namin sa birthday party ni Senator Bong Revilla kagabi, nandyan pa rin daw siya at nakasuporta at sana ibumalik na raw ang interes ng kanyang anak na bumalik sa trabaho. Narito ang bahagi ng pahayag ni Nino Mulak. Si Sandro ba, alam naman niya pag ayaw niyang bumalik sa mag-artista, meron siyang fallback eh. Meron kaming company, iba pwede rin siyang mag-negosyo. Pero pag gusto niya, full support pa rin talaga ako sa kanya. Siyempre kahit pa paano magkakaroon ng lamat yan sa kanya, no? Pero in God's time, alam ko, sana makabalik siya talaga sa paging tulad ng dati.
Yan ang pahayag ni Nino Mulak. Hindi na siya nagsalita sa kasong isinampa ni Sandro laban kina Richard Cruz at Jojo Nones. Nasa Department of Justice na raw ito kaya hindi raw siya pwedeng magkomento. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie, at magandang umaga ho sa mga Pilipino si Peter, sa mga marino natin. Kumusta na ho kayo, ha? Sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, Ohio Gasima, sa mga Pilipino dyan po naman sa Japan. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Taiwan. All over the world, maraming salamat po sa mga Pilipino, sa mga OFWs natin. Gumaganda ang ating dollar reserves dahil po sa inyong remittances. Thank you! Pero pag-uwi naman ninyo ng Pilipinas, huwag na kayong magbaon po ng imported na tsokolate. Tangerine chocolate, gawang lokal, 100% gawang Pinoy. Gawang lokal, but taste and looks global. Yan po ang Tangerine chocolate. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao, galing Davao, hinakot para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating po mga magsasaka, nagpo-produce na ng dekaladad na cacao beans para mai-process bilang Tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, ang bawat pagtangkilik po natin sa Tangerine chocolate, nagpapalakas loob sa ating mga magsasaka, sa ating pong mga magniniyog upang mag-produce pa ng mas maraming pagkain para sa hapag ng bawat Pilipino. Ayan, ha? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available po ang Tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Ulitin natin, ha? 0919-095-5935. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ang Bureau of Jail Management and Penology na walang mangyayaring masama kay Alice Guo sa loob ng Pasig City Jail. Ayon sa spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology na si Jail Superintendent J. Rex Bastonera, iminungkahi ni Senator J.B. Ejercito na ibalik na lamang si Guo sa PNP Custodial Center. Pero no worry daw, ligtas si Guo sa kanilang pasilidad. Dinagdagan pa nga ang security na nagbabantay dito 24/7. Sinabi pa ni Bastonera, inalam na nila ang profile ng nasa 40 preso na makakasama ni Guo sa loob ng selda at hindi ito maikukonsiderang banta sa buhay ni Mayor Alice Guo. Parte ng BJMP, paulit-ulit namin ina-assure ang safety and security niya. 24/7 may nakabantay sa kanya. Strategically located nga po yung higaan niya para kita agad ng duty. May nakamonitor tayo. Nagdagdag din tayo ng mga tauhan para masiguro ang kanyang security sa loob at ganun pag lumalabas siya sa pag umattend siya ng hearing. Tinignan din po natin yung kasama niya sa selda. Pinag-aralan bawat isa na makakasama niya. Nakita nga po dito yung mostly drug-related cases at wala namang high-risk PDL na maaaring mag-threaten sa buhay niya. Nauna rito, sabi ni Senator JB, may tuturing daw kasi na high-value criminal o high-value target si Mayor Guo dahil sa kanyang kaugnayan sa illegal na pogo. Dapat nga po siguro i-reconsider ng korte yung pagdala kay Alice Guo. Dahil siya po ay isang matatawag nating high-value criminal or high-value target para ilagay po yan. Very risky po na siya po ay in the presence of 40 other individuals na mga criminal po ito. Samantala, bagamat hindi natutuwa ang marami sa mga senador, positibo naman si Senator J.B. Ejercito na marami pang maisisiwalat sa mga executive session si Mayor Guo. Opo. Kaya lang, hindi ko pa pwedeng isiwalat. Opo. Naintindihan po namin. Nabanggit siya, pero kasi baka mamaya hindi na siya magsalita. So, hayaan muna natin siya. Kumbaga yung kahapon is just an icebreaker. So, hopefully sa susunod ay magkwento na po siya kung sino po ang mga nasa likonan po nito. Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan po sa Gabao, Irusin, Sorsogon. Nahaharap naman sa kasong kriminal bukod pa sa paglabag sa immigration law ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Ito yung si Tony Yang. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi ito ipadireport dahil sa sasampahan siya ng kasong kriminal. Iniyak naman ng Justice Undersecretary na si Nicolas Felix T.
Nag-iimbestiga na sila katuwang ang mga kaugnay na ahensya ng gobyerno para sa iba pang criminal cases laban kay Yang. Bukod sa falsification at paggamit pa nito ng illegal alias. Ginamit kasi ni Yang ang kanyang peking Filipino citizenship para makabili ng lupa at makapagpatayo pa ng korporasyon sa Pilipinas. Pagtanggap ng application para sa special permit para sa pagbibiyay sa UNDAS, sinimula na ng LTFRB. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Mahigit isang buwan bago ang araw ng mga patay ay sinimulan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special permit ng mga pampaserong bus na bibiyahe sa labas ng kanilang mga ruta bago at matapos ang November 1. Sa abiso ng LTFRB, simula pa noong Setyembre 23 ay tumatanggap na sila ng aplikasyon para dito na tatagal ng hanggang Oktubre 7. Ang pagbibigay ng special permits ng LTFRB ay bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang dagsa ng mga paserong uuwi sa iba't ibang mga probinsya para sa araw ng UNDAS. Paalala ng LTFRB sa mga bus companies, 30% lamang ng kabuang authorized unit bawat operator sa bawat ruta ang pahihintulutan at ang mga unit na ni-apply dapat hindi rin higit sa 14 na taong gulang mula sa petsa ng pagkakagawa nito. Magiging epektibo ang ilalabas ng special permit simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3 o 2 araw matapos ang UNDAS. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Lalaking wanted naman sa kasong karnaping sa Valenzuela. Timbog ng mga tauhan ng PNP. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23 Edwin. Ay, buntag ka, Kuya Angel. Natimbog ng Valenzuela Police sa lalaking wanted sa kasong karnaping sa Luzon. Ayon dito kay Police Colonel Lexon Gayaban, natuntun si Ayas Jogi, 40 years old, sa kanyang pinaglulukan. Ilang buwan kamakailan ang sampa ng kasong karnaping o paglabag sa RA 10883 at Karnaping Act. Sa sala nito si Judge Emma Matamon, RPC Branch 270 suspect, pero di na ito makita sa kanyang lugar. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Oy, 33 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Dapat maganda gising natin. Kaya dapat nag-uultabayo tayo araw-araw, ha? Pero rekomendado ho ng mga doktor na 1 oras bago ho mag-tulog, mag-take ng 2 kapsula ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ang postbiotic po ay inaral ng mga Hapon dyan po sa mga dalubhasa sa Japan, para matukoy ang bisa ho nito para sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya sapat ho yung pwersa nito para i-activate yung commander ng ating immune system pag pumasok po sa ating katawan. Ano yung commander ng immune system? Yung plasmacytoid dendritic cell. At yung plasmacytoid dendritic cell ang nagtataboy po ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ma-achieve na natin yung stage 4 ng tulog na itataboy pa ho yung mga toksin sa ating katawan kaya't lumalakas ang ating immune system. Nagkakaroon tayo ng panibagong sigla sa pagharap ng panibagong bukas. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Punta na sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. O dili kaya sa Lazada at Shopee. Pero doon lamang ho ninyo na galing po yan sa Tioxis Health Ventures. Kung may mga concerns pa ho kayo, o pwede ho kayong tumawag o mag-text sa 0917-110-6580. Ang ultamayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Mahalagang paalala ang ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 35, makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Professor Andy Pereria, alas 5:40 na po ang oras sa buong kapuluan, ha? Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Canada. Ay, may buntag kay Governor Henry Waminal. Kumusta naman ka, sir? Magandang umaga din kay Congressman Rani Abu dyan po sa Batangas.
Ito pa isang maaga din kong gumising, Boss Mike Lee ng Toyota Alabang. Kumusta na ho kayo, ha? At syempre si Boss Emil Sarmiento. Magandang umaga din po sa inyo. At sa lahat ho ng mga poging mapitagan. May mga nagmare-recommenda, bakit daw hindi ideklara ni General Marbil na parang yung kampanya laban sa weteng ang kampanya laban sa pogo? Sa totoo lang ho, naglipa na pa rin ho yung mga illegal na pogo dahil nag-sprout eh. Diba? Sorry, alam naman natin, dati naman talagang illegal yan, ni ginawang pogo para magiging legal. Nung illegal na uli ang pogo, tuloy-tuloy pa rin naman ho yung operasyon. Parang ang weteng. Bakit hindi daw natin gawing one-strike policy? Diba? Pagka may nahuling puguhan dyan sa lugar nyo, dapat managot ang pulis na nagbibigay ho ng cover o ng proteksyon dyan. Hindi naman mamamayagpag yan. Imposibleng hindi alam ni Kapitan, hindi alam ni Mayor, tsaka hindi alam ni Hepe. Panlukuhan, di ba? Alam nyo yan. Kaya dapat talaga may one-strike policy na ipatupad. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya hindi ho masusugpo yan. Lalo pat nalalapit ang eleksyon, contributor kaya yan. Inalampag ni Budget Secretary Mena Pangandaman ang lahat ng mga tanggapan ng gobyerno, agarang ipatupad ang taas sahod. Kasunod ito ng paglabas ng DBM ng kabuuang 36.45 billion pesos na pondo para sa taas sahod ng mga empleyado sa lahat ng 308 na mga tanggapan o mga ahensya ng gobyerno. Apila ni Secretary Pangandaman agarang ipatupad ang taas sweldo, kabilang ang pagpoproseso at pagbibigay ng notices of salary adjustment para matanggap na ng mga manggagawa ang kanilang differential at salary increase. Lalong-lalo pat malapit ng magpasko. Binigyan din naman ni Senator Bongo ang papel ng edukasyon sa paghubog ng mga susunod na lider ng bansa kasabay ng pagpapaabot ng suporta sa mga mag-aaral at mga scholar ng Cagayan. Ipinadala ni Senator Go ang kanyang malasakit team sa Cagayan para mamahagi ng tulong sa mga scholar mula sa iba't ibang universidad at iparating ang patuloy na advokasya ng Senador para sa accessible na edukasyon para sa lahat. Sa nasabing event na ginanap sa Cagayan Museum, ito po sa Tuguegarao City, namahagi rin ang malasakit team ng merienda, mga vitamins at iba pang mga items sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education at sa Tulong-Dunong Scholarship Program. Ang pakiusap ni Senator Go sa mga kabataan, sana para daw sumaya ang kanilang mga magulang, sana mag-aral silang mabuti dahil kayo ang kinabukasan ng bayang ito. Alam ba ninyo na lubos na nakakaapekto sa isang tao ang kinalakihan niyang estado sa buhay? Ayon sa pag-aaral ng personal development expert na si Lachlan Brown, may 7 behaviors daw na nakikita sa mga adult na lumaki sa isang low-income na pamilya. Kabilang dito ang pagiging budget conscious. Ayan, kasi nga naman pagka yung mga lumaki sa laya, walang pakialam sa budget eh. Di ba? Kadalasan ganun na nangyayari. Budget conscious sila. Mas pinapahalagahan ang experience kaysa sa material possession. Pagkakaroon ng magandang work ethic, empathy o pagiging maintindihin, mas nakaka-appreciate sa mga simpleng bagay, mas matatag sa financial hardship at pinapahalagahan ang edukasyon. Sabi po ni Brown, hindi naman ito para magkaroon ng stereotype, kundi para mas mamula tayo sa epekto ng kinalalakihan natin noon sa asal at ugali natin ngayon. Sa huli, sinabi ng eksperto na adaptation ang naging malaking factor sa behaviors na kanyang natukoy sa mga lumaki sa low-income families. Ayan, Kaya tayo, huwag natin kahihiya kung tayo po nanggaling sa isang mahirap na pamilya. Kami noon, ang nanay ko, ang turo sa akin ng nanay ko, si Aurora Barreto Palmones, sabi niya, ang taong inabutan ng sikat ng araw sa higaan, di ba? Tamad. Pagka ikaw daw, siyempre yung call center. Huwag naman kayong pilosopo. Diba? Pero kung ikaw nasa isang lipunan o isang lugar na kung saan talagang matindi ang may mas kilala sa pagsasaka. Pag ikaw ay inabutan ng araw sa higaan, ang turing sa iyo ay tamad. Oo. Kaya mas resilient eh. Kaya ngayon kahit alas 2 na madaling araw, gising ho ako para magprograma ng alas 4.
Pero totoo yun. Yun ang turo sa amin ng nanay ko. Di ba? Nanay ko, teacher ho yan. Yan din ho ang aming una naging teacher. Ano, Ang sabi niya ho sa amin, huwag kayong papaabot ng sikat ng araw sa higaan. Kahit gaano ka-late kayo ugaliin yung gumising na maaga para, sabi nga early bird catches worm. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ko tuloy na huling bulate. Oras mo na, 46 makalipas ang alas 5. 10 minuto na lamang bago mag-ASS ng umaga. May mga nagtatanong dito, Secretary Pangandaman, kasama daw ba yung mga contract of service at saka mga job order sa salary adjustment? Tanong natin yan, ha? Papatanong natin kay Secretary Pangandaman. Aba, ang ating birthday girl, si Grace Ansano. NFA Region 3 may alok na pagpaparenta ng kanilang mechanical dryers at libreng bilaran ng palay sa mga magsasaka. Detalye na balita mula kay RH25. Grace, good morning. Good morning at salamat sa pagbati dahil ka-birthday ko ang NFA. Eto, may magandang alok ngayon ang National Food Authority dito sa NFA Region 3 para sa libreng pagbibilad ng palay ng magsasaka doon sa malawak na mga pavement. Pwede kasing dito nila dalhin yung kanilang mga inaning palay para kahit papano makatipid at hindi madurog kung sa kalsada lamang ibibilad. Mayroon din silang alok na pagpaparenta sa kanilang mga mechanical dryers. Maaaring makipag-ugnayan ang mga magsasaka sa NFA. Dahil sa ngayon, aminado naman ang tanggapan ng NFA na talagang pila-pila ang mga farmers na para maka-avail sa serbisyong ito. Dahil nga sa mga sunod-sunod na mga pag-uulan, dulot ng sama ng panahon at mga bagyo, maraming mga palayan dito sa bahagi ng Central Luzon ang nababad sa tubig, tulad na lamang sa Nueva Ecija, Bataan at maging sa Bulacan. Sa ngayon, ayon sa NFA Regional Director at kanyang sinabi nga na malaking tulong itong isinasagawa na pagpapabilis ng bidding para sa procurement ng additional na mga mechanical dryer na ilalagay sa 6 na lugar dito sa Central Luzon. Magkano per kilo? Grace, magkano ngayon per kilo ang buying ng NFA? Ang buying price ngayon ng NFA ay 22 pesos hanggang 28 pesos. 22 to 28. Depende sa tuyo, ha? Yes, depende. Yung tuyo, 28. At yung 22 pataas ay depende ito sa moisture content. Malaking bagay na ito kasi, alam mo Angel, sa mga local, yung mga traders, ay naglalaro lang ngayon dito sa Nueva Ecija ng 16 pesos hanggang 18 pesos ang presyo ngayon ng palay. So yan ang ating update at batiin natin ang NFA sa kanilang 52nd anniversary. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. And happy birthday uli, ha? Oy, sa mga taga Binangonan, Rizal at sa mga kalapit na probinsya ho ng Binangonan o ng Rizal, abay check ho ninyo itong St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. Tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse po ito, may balcony ba? 2 hanggang 3 po ang bedrooms at pwede ho ninyong i-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po kayo sa 0917-719-7908. Ang kagandahan ho nito pag labas ho ninyo pagkagising, punta kayo ng balkon, di ba? Balcony ho ninyo. Sasalubong sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Nature na nature, ha? St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Ulitin natin yung numero, 0917-719-7908. Trabaho Party List, tututukan naman ang seguridad ng mga manggagawa sa panahon ng sakuna. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Binigyang diin ng Trabaho Party List ang pangangailangang bigyan ng proteksyon at tamang pasahod ang mga manggagawa tuwing may kalamidad, gaya na lamang ng epekto ng mga nakaraang bagyo at hanging habagat. Tututukan umano ng grupo sa Kongreso ang mga hakbang na magbibigay ng dagdag na proteksyon sa mga manggagawa sa panahon ng sakuna.
Kabilang dito ang panukalang calamity pay para sa mga empleyadong napipilitang pumasok sa trabaho sa gitna ng bagyo at iba pang uri ng calamity assistance. Ayon sa Trabaho Party List, mahalagang maipasa ang mga ganitong hakbang upang matiyak na ang mga manggagawa ay may sapat na seguridad at suporta hindi lamang sa normal na panahon, kundi lalo na sa oras ng emergency. Dagdag ng grupo, mahalaga rin ang patuloy na pagpapaalala ng Department of Labor and Employment sa mga employers pagdating naman sa kanilang obligasyon. Tinukoy ng Trabaho Party List ang Labor Advisory No. 17 Series of 2022 na nagbibigay gabay sa mga kumpanya patungkol sa pagsuspende ng trabaho dahil sa masamang panahon. Batay rito, ang mga empleyadong nagtatrabaho na hindi bababa sa 6 na oras bago suspendin ang operasyon ay dapat makatanggap ng buong sahod para sa araw na iyon. Kung mas maiksi naman ang oras ng hanap buhay, ang empleyado ay tatanggap ng proportionate wage depende naman sa oras ng kanyang pag-duty. Sa mga pagkakataong hindi makapasok sa trabaho dahil sa kalamidad, maaaring hindi makasahod ang manggagawa, ngunit iginiit ng Trabaho Party List na hindi dapat ito maging dahilan para sila ay maparusahan sa kanilang mga kumpanya. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel. Sabi ni Malo Cabral, Grace Ansano, maraming salamat sa Pajulabe. Ayan, thank you. Jun Di Makotak, bukas ka na lang daw. Tibay nyo, Magandang umaga din po kay Asek Cecil Bangkasantos. Asek Cecil, kumusta na ho kayo, Ma'am Dottie Molino, dyan po sa Kinapawan City. Umakyat na ang India bilang ikalawa sa pinakamalakas na bansa sa buong Asia. Naungusan na ang dating powerhouses na Russia at Japan. Batay sa survey ng Lowy Institute, umakyat sa ikalawang pwesto ang India, kasunod lamang ng nananatiling number 1 sa Asia ang China, habang bumaba sa ika-4 na pwesto ang Japan, bumagsak din sa ika-6 ang Russia. Nasa ika-15 pwesto naman ang pagiging powerhouse sa kaparehong ranking ng Pilipinas, matapos itong makakuha ng power score na 14.7 out of 100. Nakabatay na ito ng survey sa 6 na taong datos ng mga bansa sa Asia at tinitingnan ay economy, defense, diplomacy at iba pang mga aspeto. Lupit Pangalawa na ngayon ang India sa powerhouse pagdating mo hindi lang sa depensa kundi pati sa ekonomiya. Anyway, tayo ho naman may mga pagsisikap din ginagawa. Kahit nagbenta tayo ng tonel-toneladang ginto. Ayan, marami naman daw sa Diwalwal at saka sa Paracale. Positibo naman si Finance Secretary Ralph Recto na babagal ang inflation ngayong buwan ng Setyembre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority na itala ang inflation rate sa 3.3% nitong Agosto. Babagal kung ikukumpara sa 4.4 noong Hulyo. Pero sabi ho ni Secretary Recto, kabilang sa mga nagambag ng posibleng pagbagal ng inflation ang mas mababang taripa sa inaangkat na bigas. Insofar as inflation is concerned, and the good news is that inflation is on a downward trend. Last year, inflation was about 6.1%. Today, we're roughly at 3.3%. We expect inflation to go down to 2.5% by September. At ang pinakamahalaga, palagay ko meron tayong sapat na bigas at hamon sa Pasko. At magandang umaga po sa ating mga kumadrona. 2 minuto na lamang bago ho sumapit ang ACS na umaga. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siyang Albalmon sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang American author, si Thomas Gifford. Ang sabi niya, one of the most important attribute of a leader is their ability to admit their mistakes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-ACS ng umaga. RH number 1.